Ngayon, susuriin natin ang ilang maliliit na bayan sa Estados Unidos na may ilan sa pinakamatataas na antas ng krimen at aalamin kung paano sila nagkaganito. Sa usaping krimen, madalas naisip ng tao ang mataong lungsod na may madidilim at delikadong iskinita kung saan nagtatago ang mga magnanakaw at masasamang loob. Pero baka magulat ka na may mga maliliit ding bayan na delikado rin. Karaniwang iniisip na ligtas at payapa ang maliliit na bayang magkakakilala ang lahat. Gayunpaman, hindi lang sa mga lungsod nangyayari ang krimen at nakakalungkot. Kahit magkakakilala ang mga tao, hindi nito napipigilan ang pananakit nila sa isa't isa. Sa video na ito, maliit na bayan ang lugar na may populasyong mas mababa sa 50,000 katao. Gagamitin natin ang definisyon ng FBI sa marahas na krimen kabilang ang pagpatay, hindi sinasadyang pagpatay, panggagahasa, pangho-hold up at matinding pananakit. At ang definisyon nila ng krimen laban sa ari-arian kabilang ang panloloob, pagnanakaw, pagnanakaw ng sasakyan at panununog. Kaya kapag ginamit natin ang mga terminong ito, iyon ang tinutukoy natin. Mayroong higit 30 bayan sa listahan simula sa isang bayang isinilang noong panahon ng Wild West. Ang dating bayan ng minahan na Globe, Arizona na itinatag noong 1876 ay nasa gitna ng mga bundok. Pagdating sa tanawin, maganda ang itsura nito, pero ang antas ng marahas na krimen ay 18.3 sa bawat 1,000 katao. Sa populasyon na 7,249 lang, hindi biro yan. Noong Mayo ng 2023, nagbarilan ang mga US Marshal at isang suspect sa armadong panghuhold up sa Globe matapos paputukan ng suspect ang mga Marshal at magkulong sa bahay. Ayon sa ulat nitong Marso, nang hold up siya habang armado at binaril at napatay niya ang isang tao sa isang negosyo sa mesa. Ang Globe ay may antas ng krimen sa ari-arian na nasa 71.7 kada 1,000 katao na mas mataas ng malaki kumpara sa pambansang average na 11.3, pero wala ito kumpara sa susunod nating bayan. Ang Darlington, isang bayan na may 6,072 na populasyon, ay may maraming kaakit-akit na katangiang karaniwan sa maliliit na bayan. Maraming makasaysayang gusali at mga kaakit-akit na lokal na pista gaya ng Sweet Potato Festival na pwedeng bisitahin. Gayunpaman, ang antas ng krimen sa ari-arian ay 85.8 kada 1,000 tao, kaya baka hindi ganun kasigurado ang iyong mga gamit doon. Ang Osceola, bayan na may 6,779 katao ay kilala dahil sa Heritage Music Fest, taunang pagdiriwang ng blues music at mga musikero mula sa bayan. Sa kasamaang palad, kilala rin ito sa mataas na antas ng marahas na krim na 25.9 at antas ng krim sa ari-arian na 47.5 na maaaring makabawas sa saya ng mga pagdiriwang ng musika. Malapit sa hangganan ng Louisiana at Mississippi ang Marksville, Louisiana. Sa Marksville State Prehistoric Park at Museo, makikita ng bisita ang mga nayon ng katutubong Amerikano mula 3,000 taon nang nakalipas. May iba pang atraksyon sa bayan tulad ng Spring Bayou State Wildlife Management Area. Gayunpaman, maaaring isa ito sa mga lugar na binibisita mo lang at hindi mo gustong tirhan dahil sa antas ng marahas na krimen na 22.2 at antas ng krimen sa ari-arian na 62 kahit na may populasyon lang na 4,946 katao. Mas ligtas kaya sa malaking bayan? Depende sa bayan, pero hindi namin inirerekomenda na tumakas dito para sa kaligtasan. Ang Pine Bluff, Arkansas ay may populasyon na 39,670 at may antas ng marahas na krimen na 20.6 kada 1,000 katao. Noong Agosto 2023, naganap ang ika-18 na pagpatay sa taon sa Pine Bluff bandang 1:00 na madaling araw ng Lunes. Habang tumutugon ang mga pulis sa tawag ukol sa putok ng baril, may isa pang tumawag para iulat na binaril siya. Pagdating ng pulis, nakita nilang sugatan ang isang lalaki at agad dinala sa ospital. Nakita nila ang pangalawang biktima sa parking ng kalapit na apartment, wala nang malay at idineklarang patay sa lugar. Sa populasyon na 21,475 ang Gallup ay may antas na mararahas na krimen na 17.35 kada 1,000 tao at antas ng krimen sa ari-arian na 44.20. Sa loob ng isang taon, halos 350 na mararahas na krimen ang naitala sa Selma, Alabama. Ang bayan ay may populasyon na humigit kumulang 19,000 at 300 at tinatayang 18 mararahas na krimen kada 1,000 tao. Ayon sa FBI, nakaranas ang Robstown, Texas ng 202 mararahas na krimen sa loob ng isang taon. Sa kabila ng populasyon na humigit kumulang 11,500 lamang, may tinatayang 17.4 mararahas na krimen kada 1,000 tao sa Robstown.
Ang Emeryville, California ay isang maliit na lungsod sa Bay Area na may populasyon na 12,870 at may antas ng mararahas na krimen na 13.4. Hindi naman masyadong masama kung tutusin. Gayunpaman, ang antas ng krimen sa ari-arian ay 211.9, isa sa pinakamataas sa buong bansa. Kung sakaling mapadpad ka sa Emeryville, may tinatayang isa sa bawat 5 ang tsansa na maging biktima ka ng krimen sa ari-arian. Kung bibisita ka ron, bantayan ang mahahalagang gamit mo. Sa ilang bayan, ang aktivismo minsan nagdudulot ng trahedya gaya ng makikita natin sa susunod na bayan. Ang Benton Harbor na may humigit kumulang 10,000 residente ay may 179 mararahas na krimen kada taon, kaya ang antas ng krimen ay 17.9 sa bawat 1,000 katao. Noong Hunyo 2023 matapos ang Peace March sa Benton, naganap ang marahas na krimen kung saan nagkampanya ang mga estudyante ng Benton Harbor High School laban sa karahasang may baril. Isang 18 taong gulang na lalaki ang napatay sa isang pamamaril at natagpuan ang kanyang katawan sa isang eskinita. Trahedya at matinding paalala ng krisis ng karahasan sa baril sa Amerika. Ang Muskegon Heights na may populasyon na 10,800 na residente ay may antas ng marahas na krem na 18.3 sa bawat 1,000 na residente. Ang Española, New Mexico ay may 10,000 residente at 268 marahas na krimen sa isang taon na may antas ng krimen na 26.8 sa bawat 1,000 katao. Mas mataas na mahigit 150% ang antas ng krimen sa Española kaysa sa ibang bahagi ng estado. Noong Enero 2023, naglabas ng pag-aalala si Alkalde John Ramon Vigil ng Española tungkol sa tumataas na krimen kabilang ang bentahan ng droga, pagnanakaw ng catalytic converter at iba pang krimen sa ari-arian. Sumulat siya sa tanggapan ng gobernador ng estado para humingi ng dagdag na tulong mula sa pulis ng estado upang kontrolin ang sitwasyon. Ayon sa tanggapan ng gobernador, patuloy nilang sinusuri ang pangangailangan sa dami at distribusyon ng pulis at isinaalang-alang ng NMSP ang kahilingan ng alkalde. Ang Lake City ay may populasyon na humigit kumulang 12,477 at may antas ng marahas na krimen na 15.72 kada 1,000 residente. Ang antas ng krimen sa ari-arian ay 51.85. Matatagpuan malapit sa Atlanta, ang College Park ay may antas ng marahas na krimen na 18.9 at populasyon na 14,700. Halos kapareho lang ng ibang maliit na bayan sa South Carolina ang Hartsville, maliban sa mataas na krimen sa ari-arian na 8 tuldok, 8 kada 1,000 tao. Pero ang susunod nating bayan ay napatunayan na kaya nitong maiba sa iba, ngunit hindi sa positibong paraan na inaasahan mo. Ang Opalacha ay may populasyon na 16,800 at may antas ng marahas na krimen na 22.2 noong Pebrero ng 2023 alas 3 na madaling araw. Isang gabi, aksidenteng nabaril ng 19 anyos na binatilyo ang 14 anyos niyang kapatid na babae habang naglalaro ng baril. Pagkatapos ng pamamaril, tumakbo siya sa mga kapitbahay para humingi ng tulong. Isang off-duty na pulis na kapitbahay ang sinamahan ang binata pabalik sa bahay. Pagdating ng unang rumespond, patay na ang dalagita. Inaresto siya at kinasuhan ng second-degree murder. Sa partikular na malungkot na kasong ito, ginawa ng pulis na naka-off-duty ang kanyang tungkulin at ginawa ang lahat ng kanyang makakaya para tumulong. Gayunpaman, hindi ito palaging nangyayari sa Opalaca. Noong 2011, iniulat ng Miami News Times ang isang malaking kaso ng katiwalian ng pulisya sa palaging problemadong bayan. Mga memo ng lungsod na nakuha ng publikasyon at kinumpirma ng city manager, sinabi ng mga opisyal sa internal investigator na may mga pulis o palaka na nakipagtalik sa mga nahuling lumabag sa batas kaysa ituloy ang kaso. Ninakaw ang ari-arian mula sa himpilan ng pulisya, inutusan ang mas mababang opisyal na palayain ang suspect at itapon ang mga ulat, bagay na labag sa batas ng estado. Gumamit ng police car para magdala ng alak sa pribadong salusalo at naglaro ng taser habang naka-duty. Sa komento ng ulat, nakasaad na ang departamento ay itinayo sa panlilinlang. Nagpatuloy ang katiwalian mula 2011 hanggang hindi bababa sa 2020, kaya't nanawagan ang mga kritiko ng ganap na pagbabago sa departamente. Ang Dillon ay may 6,600 na residente lamang at may antas na marahas na krimen na 11.1. Ang pangalawang Lake City sa listahang ito, ang bayang ito na may 6,800 na residente ay may antas ng marahas na krimen na humigit kumulang 18.8 kada 1,000 tao. Ang Lumberton ay may populasyon na humigit kumulang 21,700 at may 373 nangaitalang marahas na krimen sa loob ng isang taon, kaya't may antas ng marahas na krimen na 18.1 kada 1,000 katao.
Noong Mayo 2023, nagkaroon ng tatlong magkakahiwalay na pagpatay sa Lumberton sa loob ng 24 na oras na tila walang kaugnayan sa isa't isa. Tinawag ng sheriff ng county ang mga ito bilang ganap na hindi kailangan malupit at duwag na gawain. Ang unang pagpatay ay nangyari bago mag 8:30 ng gabi. Biyernes ng gabi, tinawag ang mga deputy sa pinangyarihan ng pamamaril at tatagpuan ng isang lalaking patay. Ang suspect ay dating nahatulang kriminal at ngayon ay nahaharap sa kasong first-degree murder. Ang pangalawang pagpatay ay nangyari bago mag-10:40 ng gabi nang makatanggap muli ng tawag ang opisina ng sheriff tungkol sa isa na namang pamamaril. Pagdating nila sa lugar, natagpuan nilang patay ang isang lalaki at wala silang anumang lead tungkol sa posibleng suspect. Nangyari ang ikatlong pagpatay noong Sabado bandang 11:33 ng umaga. Sa pagkakataong ito, ang tawag ay tungkol sa lalaking natagpuang patay. Pagdating ng mga pulis, natukoy nila na ang sanhi ng pagkamatay ay dahil sa pananakit. Isang 49 anyos na lalaki ang inaresto at kinasuhan ng first-degree murder at pagbabago o pagsira ng ebidensya. Nag-post si sheriff sa Facebook matapos ang nakapanghilakbot niyang 24 na oras para ibahagi ang nararamdaman niya tungkol sa mga insidente. Ang problema ay nasa ilan sa mga tao sa county, mayroong maraming mga salik tulad ng paggamit at pag-abuso sa droga, pag-abuso sa alak, mga isyu sa kalusugan ng pag-iisip, sadyang pagiging masama at makademonyo at iba pa. Sabi niya, kailangan ng dasal ng mga detektib at opisina ko. Pagod na ang mga investigador at tagasuri ng crime scene sa kaso ng pagpatay. Nagtrabaho sila buong linggo at pati weekend, halos 48 oras na tuloy-tuloy na nagtatrabaho hanggang ngayon. May pamilya rin sila na hindi nila makasama. Nakagugulat ang biglang pagtaas ng marahas na krimen, pero mga residente ng susunod na bayan, kilalang pinakamapanganib sa Alabama, ay sanay na rito. Matatagpuan ang Anniston 60 milya silangan ng Birmingham sa paanan ng kabundukang Appalachian. Itinatag noong 1872 kilala ang bayan sa paggawa ng produktong metal at tela. Ito rin sa kasamaang palad ay kilala sa mataas na antas ng marahas na krimen 33.3 sa bawat 1,000 katao. Noong 2011, tinawag ng 247 Wall Street ang Anniston bilang pinakamapanganib na bayan sa Alabama. Ito ay konektado sa kahirapan ng bayan dahil 20% ng residente ay nasa ilalim ng poverty line. Karaniwan, inisip na mas ligtas ang mataong bakasyunan pero hindi ito totoo sa susunod na bayan. Ang Ocean City, Maryland ay isang kilalang destinasyon ng mga turista na umaakit ng mga bisita mula sa buong Maryland at mga karatig estado tuwing tag-init upang mag-enjoy sa mga boardwalk, amusement park at mga beach nito. Mas mababa ang antas ng marahas na krimen dito, nasa 13.2 lang kumpara sa ibang bayan. Sa kasamaang palad, hindi ito masasabi tungkol sa antas ng krimen sa ari-arya na umabot sa 143. Noong Nobyembre 2021, isang matandang lalaki ang nanakawan ng kotse sa downtown ng Ocean City. Isang 73 taong gulang na lalaki ay ninakawan ng 3 lalaki. Isa ay may baril na ipinukpok sa likod ng kanyang ulo bago kinuha ang kanyang sasakyan. Isang 15 taong gulang na lalaki ang nagmamaneho at isang 17 taong gulang, isang 14 na taong gulang at isang 12 taong gulang din ang sangkot. Nakababahala makita na napakabata ng mga sangkot sa mararahas na krimen. Gayunpaman, dapat tandaan na ang Departamento ng Pulisya ng Ocean City ay nakatanggap ng batikos dahil sa paggamit ng labis na puwersa laban sa mga hindi marahas na lumalabag sa batas. Noong Hunyo 2021, kumalat ang mga video kung saan isang pulis ang tumugon sa isang individual na GV vape sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagbangga ng tuhod niya. Rito habang 3 pang pulis ang pumipigil at dumidiin sa kanya. Gumamit din ng taser ang nasabing pulis. Ang karahasang ito ay tugon sa pag-vape ng binata sa boardwalk. Nagbuma ang insidente ng mga kaso at panawagan ng internal na investigasyon. Makalipas ang 2 taon, Hulyo 2023, naulit ito. Isang 34 anyos na lalaki ang inaresto dahil sa paninigarilyo ng vape sa boardwalk at matapos siyang igapos sa lupa, iniulat niya at ng ilang mga saksi na sinimulan siyang suntukin ng isa sa mga pulis na sangkot. Sabi ng pulisya, sinadya niyang mag-vape kahit pinatigil siya. Hindi nila ipinaliwanag ang suntok na kuha sa kamera. Sa kabila ng usapan sa krimen at karahasan sa malilit na bayan, malagang tandaan na hindi lang kriminal ang gumagawa ng karahasan. Ang bayang ito sa Illinois ay may populasyon na nasa 27,000 kaya kabilang ito sa mas malalaking maliit na bayan dito. Sa loob ng isang taon, iniulat ng FBI ang 757 na mararahas na krimen at isang antas ng marahas na krimen na nasa 28.3. Ang Alexandra, Louisiana ay halos hindi na kabilang-bilang maliit na bayan dahil sa populasyon nitong 48,000 kada 1,000 katao, mayroon itong crime rate na 18.4.
Ang bayan ng West Memphis ay may populasyon na halos 25,000 at may antas ng marahas na krimen na 18.5 kada 1,000 katao. Noong Enero 2023, natagpuan ang katawan ng isang lokal na babae sa nasusunog na kotse sa kanal. 8 taon matapos siyang makaligtas sa brutal na carjacking na nagpasimula ng usapan sa isyu ng krimen sa West Memphis. Wala pang 2 linggo bago ang insidenteng ito, binaril ng maraming beses ang isang binatilyo sa labas ng apartment complex. Gayunpaman, mahalagang tandaan na bumababa ang krimen sa West Memphis nitong mga nakaraang taon. Ang alkalde ng West Memphis, si Marco McLennan, ay nagsalita tungkol sa isyu ng krimen sa lugar at sinabi, ang lungsod ng West Memphis ay nakakita ng kapansin-pansing pagbaba ng mga insidente ng krimen. Nangako kami na ipagpapatuloy ang trend na ito sa pamamagitan ng mas marami pang mga inisyatibo ng pakikilahok ng komunidad na direktang tumutugon sa mga kabataang may problema na mas malamang na gumawa ng krimen kung hindi maagapan sa murang edad. Matagumpay ang lokal na pamahalaan laban sa krim sa West Memphis, ngunit kabaliktaran ang epekto ng pamahalaan sa susunod na bayan. Ang Alexander City ay may populasyon na 14,700 at may antas ng marahas na krimen na 18.8. Komplikado ang ugnayan ng Alexander City sa krim at binatikos noong 2015 dahil sa umano'y kriminalisasyon ng kahirapan ayon sa mga kritiko. Noong Setyembre 2015 nagsampa ng kaso ang Southern Poverty Law Center laban sa Alexander City na umano'y nagpapatakbo ng makabagong bilangguan para sa mga may utang, kung saan ang mga hindi makabayad ng multa ay pinipilit magkulong sa kulungang munisipal sa halagang $20 bawat araw. Bagamat binago ang patakaran matapos maisampa ang kaso, hindi nito binabago ang katotohanang lumabag ito sa desisyon ng Korte Suprema noong 1983 na nagbabawal sa pagkakakulong dahil lang sa di kayang magbayad ng multa. Tinutukan ng kaso ang 2 taon kung saan 200 katawang nakulong dahil sa hindi pagbabayad ng multa, karamihan ay dahil sa paglabag sa trapiko. Sa wakas, pumayag ang Alexander City sa isang kasunduan na magbayad ng $500 para sa bawat nagreklamo sa bawat araw na ginugol nila sa kulungan. Nagkomento si Sam Brook, Deputy Legal Director ng SPLC, na hindi mo alam kung saan lilitaw ang mga makabagong bilangguan para sa mga may utang. Nangyayari ito sa mga lugar na may lokal na jurisdiksyon na kakaunti ang nagbabantay. Yan lang ang tanging paraan para umunlad ang makabagong bilangguan para sa mga may utang. Nangyayari lang ito sa mga taong hindi naman talaga napapanagot at walang nagbibigay pansin sa kanila. Madalas itong nangyayari, mapausapan man ng mga antas ng marahas na krimen o paglabag ng munisipyo sa karapatan ng mga tao na maaaring hayaang mangyari ang masasamang bagay kapag walang nagbibigay pansin. Nakakatawa, dating Detroit ang pangalan ng lungsod na ito, pero naging Florida City nung naging opisyal na bayan ito noong 1914. Ang Florida City ay isang suburb ng Miami na may populasyon na 12,735 at katabi ng mga atraksyon tulad ng Everglades National Park, Biscayne National Park at ang Florida Keys. Ang bayan mismo ay binubuo na karamihan ng mga sakahan at mga gasolinahan at may antas ng marahas na krimen na 26.2 at antas ng krimen laban sa ari-arian na 72.7. Ang Cocoa, Florida ay may antas ng marahas na krimen na 20.7 at populasyon na 17,000 at 800 na residente. Ang Monroe ay halos hindi nakapasok sa listahang ito na may populasyon na bahagyang mas mababa sa 50,000. May kapansin-pansin problema ito sa mararahas na krimen na may rate na 30 kada 1,000 katao. Ang lungsod ay naging paksa ng ilang kilalang kaso nitong mga nakaraang taon. Kabilang na ang isang kaso noong 2022 kung saan di umano'y sinaksak ng isang babae ang kanyang ama gamit ang kutsilyo. Matapos siyang ma-inspire na gawin ito dahil sa pelikulang Child's Play na tinutukoy lang niya sa pangalan ng sikat na killer na manika, si Chucky. Nagising ang biktima at nakita ang anak niyang babae na may hawak na kutsilyo at sinaksak siya sa balikat. Habang iniimbestigahan, sinabi ng akusado na napanood niya si Chucky kumuha ng kutsilyo at sinaksak ang ama ng 3 beses. Inaresto siya dahil sa malubhang pisikal na pananakit sa loob ng pamilya. Noong taon ding yon, nagkaroon ng nakamamatay na pamamaril sa Oyo Hotel na nagresulta sa pagkakaaresto ng 2 lalaki. Ilan lamang ito sa mga insidente na nag-ambag sa bilang ng mararahas na krimen sa lungsod. Bagamat hindi naman particular na marahas ang susunod nating bayan, mahirapan kang siguraduhin ang seguridad ng iyong ari-arian kung gusto mong tawagin itong tahanan. Ang Glendale, Colorado, isang suburb ng Denver na may 4,500 at 52 katao, ay kabilang sa mas ligtas na bayan sa listahan pagdating sa mararahas na krimen.
Ang rate para sa ganitong uri ng krimen ay 9.5 kada 1,000 katao. Pero ibang usapan ang krimen sa ari-arian dahil nangyayari ito sa rate na 100 at 77 kada 1,000 katao. Hindi naman ito particular na marahas na lugar para tirhan, pero mga bibisita o lilipat sa bayan ay dapat mag-invest sa magagandang security system para sa kanilang bahay at lalo na sa kanilang sasakyan dahil ang Denver area ay isa sa may pinakamataas na rate ng nakawan ng sasakyan sa bansa. Sa populasyon na 4,200 lang, nakapagtala ang Oakwood ng 100 at 25 na mararahas na krim sa loob ng isang taon at may antas ng mararahas na krim na 29.6. Ang Kotzebue, isang liblib na bayan sa Alaska na matatagpuan mga 3 pumilya mula sa Arctic Circle, ay madalas tawaging gateway papuntang Arctic. Mayroong 3,300 na residente at may crime rate na 33.7 kada 1,000 katao. Dapat tandaan na ang buong Alaska ay kilala sa mas mataas na antas ng krimen. Halos 50% ng taga-Alaska ay nagsabing hindi sila ligtas sa kanilang bayan. Pinag-uusapan pa ang eksaktong dahilan, ngunit sinasabing maaring sanhi ito ng rural na estado at hirap sa pag-access ng pulis o suporta. Ang Kotzebue ang pinakamapanganib na lugar sa Alaska na kilala ring mas delikado kaysa ibang estado. Sa Kotzebue, isa sa 23 ang posibilidad na mabiktima ng krimen laban sa ari-arian at isa sa 30 na maging biktima ng marahas na krimen. Samantala, sa Anchorage, pinakamalaking lungsod sa Alaska, ang tsansang maging biktima ng marahas na krimen ay isa sa 76. Hunyo 2023, nakatanggap ang pulisya ng Kotzebue ng ulat ng taong dumudugo sa kalsada. Nakita ng mga rumisponde ang 33 anyos na lalaking biktima na duguan sa maraming saksak. Dinala siya sa ospital pero namatay din dahil sa mga sugat. Ayon sa ulat, inakusahan ng biktima ang kasintahan na may ibang lalaki, kaya nag-away ang dalawang lalaki at nauwi sa pananaksak. Inaresto ang kasintahan ng biktima at isa pang lalaki dahil sa first at second degree murder. Noong Nobyembre 2021, hinatulan ng 7 taon sa federal na kulungan ang isang lalaki mula Kotzebue dahil sa cyberstalking sa 2 tao. Tinarget ng lalaki ang abogado sa tanggapan ng Attorney General ng Alaska at ang dating presidente ng katutubong na yon ng Kotzebue. Sinimulan ng lalaki na bombahin ang mga biktima ng 12-12 ng tawag sa telepono, voicemail at email upang gantihan sila at takutin din sila. Noong 2016, tatlong nasa hustong gulang na magkakapatid na lalaki ang nanutok ng baril at nagnakaw ng pera sa isang lalaki para pambili ng alak. Habang nakakaroon ng komprontasyon, ang lalaking may hawak ng baril ay nakasugat at nakapatay ng taong kanilang ninanakawan. Ninakaw ng 3 lalaki ang snowmobile ng biktima para itago ang ebidensya. Nahuli ang magkakapatid at hinatulan ng higit 15 taon sa kulungan. Minsan, may mga krimen na nag-iiwan ng di malutas na misteryo tulad ng sa susunod nating marahas na bayan. Ang Bessemer ay sentrong ekonomiya ng Birmingham-Hoover Metropolitan Area. Sa populasyon na halos 26,600 katao, meron itong antas ng marahas na krimen na 33.8 sa bawat 1,000 katao. Iba't ibang ulat ang nagsasabing ang tsansang mabiktima ng marahas na krimen sa Bessemer ay mula 1 sa 9 hanggang 1 sa 30. Noong Disyembre 2021, naging sentro ng pambansang pagbusisi ang Bessemer nang si Michael Richard, isang urban explorer na sikat sa TikTok, ay binaril at napatay sa labas ng Knights Inn, isang abandonadong nasunog na motel. Natagpuan siyang patay sa labas ng guho ng motel noong Disyembre 30, 2021 sa loob ng neon dilaw na Hyundai Sonata na minamaneho niya. Nawala ang pitaka niya pero kasama pa rin niya sa kotse ang cellphone niya. Nagalok ang Crime Stoppers at pamilya Richard ng gantimpalang $10,000 para sa impormasyong tutukoy sa pumatay kay Michael. Binanggit ng ama ni Michael, si Max, ang kakulangan ng sagot sa kaso. Mahirap talaga, pero di nakakagulat dahil nangyari ito sa lugar na walang kuryente at kamera sa liblib na daan. Sinabi ng kanyang kapatid na ilang beses nang pumunta si Michael sa motel at binalaan na siya ng pulisya ng Bessemer. Ang Bessemer ay kamakailan naging lugar ng mga drive-by shooting at iba pang marahas na krimen. Ang Sauk Village, isang bayan na may populasyon na 9,628 ay mukhang isang karaniwang suburban na bayan sa unang tingin. Gayunpaman, may antas ng marahas na krimen ang bayan na 55 kada 1,000 katao. 10 beses na mas mataas ito kaysa sa violent crime rate kada 1,000 tao sa New York City. Ayon sa pagsusuri ng datos na isinagawa ng Safewise, ang Sauk Village ang pinakamarahas na maliit na bayan sa buong Estados Unidos.
Maraming iba't ibang salik na maaari mag-ambag sa antas ng krimen sa isang lugar, ngunit ang pinakakaraniwan para sa pagtaas ng antas ng krimen ay ang mataas na antas ng kahirapan. Ang kahirapan ay nagtutulak sa tao sa desperasyon at maaring mag-udyok ng mga gawaing hindi nila gagawin kung may sapat silang mga kailangan nilang mapagkukunan, tirahan at pangangalaga sa kalusugang pangkaisipan at pisikal. Dapat ding sisihin ang opioid epidemic at mga issue sa methamphetamine sa maliliit na bayan sa Amerika. Ang pag-abuso sa droga ay maaring mag-ambag sa kahirapan, sa desperasyon at sa paggawa ng mga tao ng mga bagay na hindi nila pinag-iisipan ng mabuti. Tiyak na exception lang ang ilang bayan at mas hindi pa rin ligtas ang mga lungsod kaysa maliliit na bayan. Tama ba? Sa totoo lang, gaya ng maraming bagay sa mundong ito, kapag sinuri mo ng masinsinan, mas komplikado pala kaysa akala natin. Mas mataas man ang panganib ng pagpatay sa mga lungsod kaysa sa maliliit na bayan, sa maraming aspeto mas ligtas pa rin ang mga lungsod. Batay sa pag-aaral sa Annals of Emergency Medicine, mahigit 20% na mas mataas ang panganib ng pagkamatay dahil sa pinsala mula man sa marahas na krimen o aksidente sa probinsya kaysa lungsod at nag-iiba ito ayon sa edad. Sa mga probinsya, mas mataas ang panganib ng mga bata at ng mga taong lampas, 45 taong gulang na mapatay gamit ang baril. Samantalang sa lungsod, ang mga taong nasa pagitan ng 20 at 44 na taong gulang ang may pinakamalaking panganib. Mas mataas ang panganib ng aksidente sa sasakyan sa mga probinsya. Ang mga aksidente sa sasakyan ay nagdudulot ng 27.61 na pagkamatay sa bawat 100,000 katao sa mga probinsya at 10.58 sa bawat 100,000 katao sa mga lungsod. Hindi rin dapat kalimutan sa usapan na ang mga residente ng lungsod ng New York ay karaniwang nabubuhay ng 2.2 taon na mas mahaba kaysa sa pambansang average na haba ng buhay. Ang pamumuhay sa lungsod ay nagdadala rin ng akses sa mga serbisyong pang-emerhensya tulad ng ospital. Ngunit kung paano hindi lahat ng maliliit na bayan ay ligtas, hindi rin lahat ng lungsod ay ligtas. Sa Detroit, karaniwang 58 minuto bago makarespond ang pulisya sa isang tawag sa 911 kapag may emergency. Mas mataas ang panganib na mabiktima ng pagpatay ang mga kabataang lalaki sa malalaking lungsod. Totoo, may panganib ang lungsod at maliit na bayan at walang kasiguraduhan na ligtas ang sinuman sa alinman dito. Hindi mahulaan ng mundo, kahit saan ka, bayan o lungsod. Ang pinakamainam na gawin ay maging mapagmatsyag sa iyong paligid, mag-ingat at magmalasakit sa isa't isa. Ang pagpapanatiling ligtas ng komunidad ay nagpoprotekta sa atin at sa iba, saan man tayo naroon.